850 sir. Vlogger pala sir. Oo, vlogger Vlogger ka ba, sir? Oo, sa YouTube sir. Kailangan may TikTok. Pero muna ano tayo? 150. Eh, sandaan na lang, sir. Sandala na. Ayun, nag-video eh, no? Hindi na binigyan. Kanina mga parts, may nag-PM sa akin, nagtanong siya, si Kian, shoutout sa'yo Kian ha. Ang tanong niya, ano daw ba diskarte? Ano daw ba yung unang ginawa ko nung nag-apply ako kay Lalamove? Inuna ko ba yung LTFRB o nag-apply muna ako kay Lalamove bago ako kumuha ng LTFRB? Kabagay, pagkaluma kasi hindi na tinatanggap ni LTFRB mga parts eh. Hindi na binibigyan ng prangkisa pagkaluma ng sasakyan. Kaya kayo, yung mga mag-Lalamove dyan, nakukuha ng sasakyan, si Lalamove tumatanggap na ngayon ng old model. Ang problema nga, kaya LTFRB hindi kayo makakapasa. Kaya mas maganda, sumunod kayo sa patakaran na kung anong model na gusto ni LTFRB, yun ang kunin nyo kasi masasayang lang eh. Nakakuha na kami mga parts ng first booking namin. Tawagan muna natin. Ganito ginagawa namin. Pag nakakuha kami ng booking, tatawagan namin yung nag-book. Aalamin namin kung anong papadeliver nila. Hello, good morning po. Lalamove po. Tatanong ko lang po kung ano pong pipick upin po namin. Aircon po yung dalawang floor mounted na aircon. Floor natin na aircon. Sige ma'am, punta na po namin sa pick up location. Sige po. Okay mo. Thank you po. Good day mga pards. Today is another booking day na naman tayo. June 27 ngayon, Friday 2025. Time check, 10:14 AM. First booking from Gulod going to Marikina sa halagang 798. Ang layo ng pick up location ay 2.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick up location. Mga nakaraang vlog ko mga pards, marami nagsasabi na hindi raw nag-seatbelt si tatay. Nag-seatbelt tayo. Ganito kasi mga pards, si tatay kaya hindi pa siya naka-seatbelt dahil nasa looban pa kami, palabas pa lang kami ng highway. Pero bago kami lumabas ng highway, sinusuot niya na yung seatbelt niya. Kasi hindi tayo pwedeng lumabas ng highway nang walang seatbelt. Sigurado yun, yung mga enforcer dyan, ayun ang inaabangan sa mga ganito sasakyan, L300, mga private. Laging nakatingin mga mata nun sa seatbelt. Automatic siya pag nakita ko ng seatbelt, para kaagad. Kaya hindi mo pwedeng mangyari yun. Hindi kami nag-seatbelt dati pag nasa looban lang kami. Pero pag nasa highway na kami, nag-seatbelt kami, automatic na yan. Kuya nahanap ko yung sasakyan na tao. Kami nasakay. Siya. Yung nag-book na yun Magbabayad. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 17 km. Alright, let's go! Pwede pala kung kaya kung mga kasama. Wala dyan. Ay, kami na, sir. 850 sir. Vlogger pala sir. Oo, Vlogger ka ba, sir? Oo, sa YouTube sir. Kailangan may TikTok. Pero muna ano tayo? 150. Eh, sandaan na lang, sir. Sandala na. Ayun, Mamaya, nag-video eh, no? Hindi na binigyan. Sandal na. Okay. Shoutout mo ko, Shoutout sir. Sige, salamat. Thank you, sir. Thank you. Medyo matumal ngayong Friday mga parts. Nag-aabang kami ni tatay dito sa may Marikina. Ayan lang yung booking, 12:32 na tayo. Ito, may natiran dalawang booking para pooling. Walang kumukuha mga parts. Tinanghali na nga kami ng biyahe ni tatay. Pati yung mga booking dito, tinatanghali na rin mga parts. Wala pa rin hanggang ngayon. Kita nyo naman, dalawang booking lang. Bihira tumunog eh. Kaya ang hirap maghanap dito sa may Marikina ng booking. Kahit dun din sa amin kanina mga parts, lumabas kami ng 9:30. Nakakuha nga kami ng booking ni tatay. Pasado, alas 10 na ganun. Kaya masasabi ko ngayong Biyernes matumal kasi napadpad din kami ng Marikina, ganun din dito. Mahirap din maghanap ng booking. Bihira tumunog mga parts. Pag ganito talaga, wala tayong magagawa. Magtsatsaga tayo kahit matumal mga parts. Kasi ang kita natin dito, nakabase talaga sa bigay nila ng booking. Yun, may lumabas, Antipolo ang uno. Laban na tayo dyan, 848. Dali nakuha, ang bilis. Dami rin nag-aabang. Wala na. Time check tayo, 12:47 PM. Binakuha na kami second booking. From Marikina going to Manila sa halagang 609. Ang layo ng pick-up location ay 3.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location.
Hindi kami ma'am, minakaus ko kanina. Bago lang kami. Baka nag-cancel yun. Saan sa tunay? Makalawa na yun eh. Oo. Bago na kami ma'am. Ngayon ako tumawag sa'yo pagdating ko dito. Kasi nakalagay sa booking niya 1:30 pa. Kaya siguro baka nag-cancel yung nauna sa inyo. Nakausap na kami. Yes na. Sige po ma'am. Pangalan, firma ko. Papadala ko po sir. Sige po ma'am. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 15 km. Alright, let's go! Kanina mga parts, may nag-PM sa akin. Nagtanong siya, si Kian. Shoutout sa'yo, Kian ha. Ang tanong niya, ano daw ba diskarte? Ano daw ba yung unang ginawa ko nung nag-apply ako kay Lalamove? Inuna ko ba yung LTFRB o nag-apply muna ako kay Lalamove bago ako kumuha ng LTFRB? Ako mga parts, diskarte ko noon nung nag-apply kami ni tatay, ginawa namin ay kumuha muna kami ng LTFRB bago kami nag-apply kay Lalamove. Kasi pag complete requirements ka naman, madali ka matatanggap ni Lalamove. Kaya ginawa namin, nag-apply muna kami sa LTFRB. Nung bago mag 1 month, nakuha namin yung PA namin. Nung nakuha namin yung PA namin, saka kami nag-apply kay Lalamove kasi yun ang pinaka-requirements nila eh, yung LTFRB franchise nga. Pero pwede na yung PA kasi provisional authority yun galing LTFRB na pwede na tayong mag-operate ng business natin habang process pa yung mga papel natin kay LTFRB mga parts. Pero nung nakaraan, alam ko tumatanggap sila Lalamove ng walang franchise mga parts, walang LTFRB, tinatanggap nila. Pero mahirap din eh, kung bibiyahe tayo na wala tayong LTFRB, baka mahuli tayo. Kahit pinayagan tayo ni Lalamove, hindi naman tayo nila sasagutin eh, pagka nahuli tayo ng LTO. Kaya ginawa muna namin talaga ni tatay, nilakad muna namin yung LTFRB namin. Tapos nung makuha namin yung PA, saka kami nag-apply kay Lalamove. Kasi madali lang naman eh, nung may requirements na kami, naipasa na namin, 3 days lang, approve ka na mga parts. Yung iba nga, nakakausap ko, 1 day lang daw, tinatanggap na eh. Woo! Parang nantok pa ako ah. Parang may jet lag pa ako tayo eh. Nung galing kami sa Nueva Ecija, Taong Putik Festival. Ang ganda rin experience namin doon mga parts eh. Kasi naka-experience kami ng ganon. Di ba nga yung mga piyesta ng San Juan, kadalasan basaan ng tubig, di ba yung mga nangyayari. Bawat lugar kasi may mga kanya-kanyang San Juan eh. Doon naman sa may Barangay Bibiklat Aliaga, kakaiba yung ano nila doon, yung tradisyon nila ng pag-ano, yung pag-celebrate nila ng San Juan. Kundi anong ginagawa nila? Nagpapahid sila ng putik sa katawan pagkatapos. Nagsusuot sila ng tuyong dahon ng saging. Diba mga parts, kakaibang experience yun. Dumayo nga kami doon kasi may kasama kami sa may Team Takas, taga doon, taga Bibiklat siya. Kaya in-invite niya kami na punta ron. Gawin nga namin yung doon, yung tradisyon nila. Sinubukan namin. Kaya kakaibang experience din, masaya din. Yung pakikiisa namin doon sa may simbahan nila. Kasi yung putik, galing doon sa may bukid, kinuha nila. Tapos papahid mo ngayon sa buong katawan mo, kailangan buong katawan mo meron may putik. Tapos ngayon magtatago ka sa sa dahon ng saging. Ang kailangan nga daw pala nakatakip yung mukha mo. Parang halos mata na lang yung nakikita, ganun nakatakip. Ayun nga, pagka nagsuot ka na ng taong putik, kailangan tahimik ka na, huwag ka na magkasalita ng kahit anong words mga parts. Tapos ang gagawin naman ng taong putik, magbabahay-bahay siya sa barangay doon ng Bibiklat. Ngayon, manghihingi siya ng kandila. Pero pag nanghihingi ka ng kandila, tahimik ka lang daw. Wala kang anong sasabihin kahit na isang words. Nakaganyan lang yung kamay mo, hingi mo yung kandila. Ngayon yung mga nagbibigay ng kandila, ang hiling kasi nila na gumanda yung bayan nila, tapos yung mga pananim nila, yumabong, ganun. Ayun ang wish nila, ginagawa naman ng taong putik, kinukuha yung kandila, sinisindihan sa may simbahan, para yung kahilingan nila matutupad ng mga taong putik mga parts. Kaya ganun ginagawa nila, nagtutulungan sila para matupad yung mga wish nila mga parts. Kaya nakakatuwa rin eh, pagka sumali ka sa mga tradisyon ng mga probinsya, nakatulad nun, na-invite nga kami ng barkada namin na pumunta ron at subukan din namin maranasan yung tradisyon nila doon mga parts. Kaya kayo, kung gusto nyo rin masubukan yung ganon, gagawin nyo, pupunta kayo sa Barangay Bibiklat, kailangan pa lang, alas 4 ng madaling araw, nandun na kayo. Kasi nagsisimula sila ng alas 4 ng madaling araw mga parts. Pumupunta na sila sa may simbahan na naka-costume na nga ng ganon, ng taong putik. Natatapos siya ng siguro mga 7 lang eh. Tapos na eh. Nung pumunta kami na pinakahuling batch mga parts eh. Dahil nga wala kaming costume, di ba? Nanghiram kami ng costume sa mga taga doon, yung mga galing simbahan na umuwi na. Kasi hindi na nila kailangan yun eh. Itatapon na rin nila. Kaya kami hinihiram na namin para kami naman
Tapos ayun nga, nung pagtapos namin wala na uwian na huling batch na pero may simba pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Pero yung mga nagsusuot ng taong putik, kagaya ng ginawa namin, last batch na nung 7 or 8 ata yun Hindi ko na namalayan kung anong oras pero maaga pa yun, mga ganong oras, mga alas 8 siguro. Kaya kailangan talaga doon, maaga pa lang. Mas maganda nga daw talaga, yung unang batch ka ng alas 4 na madaling araw mga parts. Yun ang pinakaunang ceremony ng simbahan. Doon na naka-costume lahat ng ganon, ng taong putik. Final thoughts tayo mga parts, o parang pro and cons o verdict natin sa may pinuntahan namin. May ganun pa no? Para sa akin mga parts, maganda rin kasi parang nagkakaisa yung buong barangay doon na hindi nakaka-perwisyo yung pagsasanuan nila. Hindi gaya sa ibang lugar, di ba yung pagsasanuan nila, sa nakaka-perwisyo na talaga binabasaan nila yung mga naghahanap buhay, yung mga nagtatrabaho, pupunta ng trabaho, papasok, binabasa. Minsan pa nagagalit na sa kanila, di ba? Kagandahan dun sa kanila, nagpapahid sila ng putik, sarili nila piniperwisyo nila, no? Di ba? Bahala ka kung punuin mo ng putik yung katawan mo nasa sa'yo na yun. Di ba nga, gaya nung ginawa nung kasama ko, si Lilim, pinuno ko ng putik sa katawan mga parts, hindi naman pala ganun kadami. Halos isang ganun, binikit sa katawan ko Tsaka kagandahan lang doon yung mga tao dun sa lugar ng bibiglat. Parang ano pa rin sila magagalang pa rin, ganun pa rin. Parang yung kultura nung araw, parang nadadala pa rin nila ngayon. Quezon Lab na tayo mga parts. Ang deliver natin sa may Sampaloc, Manila. Malapit na tayo mga parts. Bale, 5 kilometer na lang. Hello? Ma'am Lalamog ma'am. Nandito na po kami sa region ma'am. Sa labas niyo po. Okay ma'am, thank you po. Bababa kami ng Binondo mga parts. Nandito kami ngayon sa may Maceda. Malapit lang naman. Doon kami kukuha ng kapalaran namin ni tatay ngayong araw. Kasi 2:30 na. Dalawang booking pa lang kami. Time check, 2:45 PM. May nakuha na kami pangatlong booking. From Don Manuel going to Santa Monica. Sa halagang 770. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. 600 kg to. Pumunta na kami sa may pickup location. Malis ako ng Sampaloc, Manila mga parts para pumunta ng Binondo. Kasi nakuha namin sa may Sampaloc din ulit, kaya bumalik kami. Kasi yung booking na yon papauwi na rin sa amin, malapit sa amin. Tsaka may high demand siya kaya pinagtyagaan na namin balikan mga parts. Sir, Lalamove sir, pick up kay Rhea. Kaso kayo, sir. Sir, Lalamove sir, pick up Kanino? kay Rhea po. Pangalan mo lang, saan ito kakagat? Alam mo doon sa kapila? Hindi sir, Number 64. Ito street lang din. diretso lang ako dyan sir. Opo, galing mo na itong resibo para may-release nila kayo. Number 64. Opo. Doon yung pick up mga part, doon lang yung resibo. Tapos pupunta sa kabila dito. Pero dito rin sa street na to, dire-diretso lang daw Number 26 sila. Tapos number 64 daw mag-pick upan. Ito na, to, 64. Wala yung Ito yung dantay, daan mo. okay na. Okay na sir. Time check, 3:23 PM. May nakuha na kami pang sabay mga parts. From Manila going to Sauyo sa halagang 586. Ang layo ng pickup location ay 1.7 km. 600 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Barig. Pagkain ng pusa. Yun lang ako, sir. Picture na lang daw tayo. Diyan na resibo sir, ipit na lang yan. Andang bala, okay na sir, sana. Okay, salamat. Kaya lang, ito, may nakuha pa tayo sa Pinsabete, balaralan to, matandang balara. Natin ko lang pipikapin. Nakuha pa tayo sa sabay, 300 kg. Uli kaya. Hindi, hello? Magandang hapon sir, Lalamog sir. Sir, ano pong pipikapin po namin? Sa inyo sir yung pangalan nyo nilagay sa El Roses. Sir, ano ba pipikapin sir? 300 kg lang sir yung binok 391. Ano po? Ang presyo niya ay 316. 300 kg po. Karton. Papuntang sir, matandang balara. Tama? Ay, cancel na lang. Sige sir, pa-cancel na lang po. Okay. Salamat po. Cancel daw. Tara na. Okay, na-pick up na namin yung dalawang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 12 km. Alright, let's go! O yan mga pards nagmerienda na kami ni tatay kasi sabi nyo, masama yung nalilipasan ng gutom.
Kasi minsan sinasabi ko tayo, hindi tayo kumakain eh. Baka daw mamaya magka-ulcer tayo, kaya ano eh. Eto na, kumain na kami ni tatay. Hindi na namin kinalimutan kumain. Kanina nagtangalihan kami. Ngayon, merienda, anong oras na? 4:30. Laging sakto yung kain namin ngayon. Kanina alas 12, sakto. Ngayon, 4:30, sakto rin merienda. Traffic mga pards sa may drop-off namin. Tignan nyo, ayan na lang oh. 120 meters na lang oh. Na-traffic pa tayo. Ano to eh? Old Sauyo Road ba to tay? O New Sauyo Road? New Sauyo Road to no? Kapasok ng Fairview. Haba ng traffic. Simpo. Yung maliit kuya, dyan muna lang sa labas. Okay na ma'am. Ito lang. Sir, wait lang po sa payment. Sige ma'am. Picture ko lang din ma'am ha. Sir, marami pong Ay, salamat. sige, ma'am. Thank you po. Tay, Okay. thank you po. Sige po, sige po. 586 lang yung booking. Ginawang 750. Nagdagan ng 170. Yung dinagdag mga part. Pabuhat ni ma'am kasi wala doon siyang taga-buhat eh. Pwede na rin, 170. Okay, next drop-off naman tayo, pang-apat na booking. Ang layo ng drop-off location ay 6.7 kilometer. Alright, let's go! Dun sana kanina sa may traffic mga parts, ang daan netong drop-off natin, itong pang-apat na booking. Kasi Fairview yun. Old Sauyo Road na yun. Pag dinadiretso mo na, malapit na lang sana doon. Kaso, sobrang traffic. Kaya gagawin namin, iikot kami ng Quirino Highway papunta ng Fairview. Kaya nga inabot ng 6.7 kilometer. Dapat mga 4.3 kilometer lang dapat yung layo mo na doon sa may drop-off namin kanina. Kaso, ganun talaga eh. Sobrang traffic eh. Kaysa matagalan tayo doon. Magki-Quirino Highway kami. Kami naman mga pards, wala kaming hinahabol na quota o boundary dito. Kaya kami, kung magkano lang kitain namin, hindi namin pinipilit yung kita namin na malaki talaga. Parang ano lang eh, kusa. Pag kusa na malaki, di ba? Di okay, ayos kasi maganda yung kinita namin. Kung maliit talaga, hindi na namin pinipilit ni tatay na ano, sagarin pa na talagang habulin talaga yung mga ganyan, yung mga habulin mo yung quota mo na kita para sa araw-araw na gusto mo kita, ganun. Kami, ano, kung magkano lang ibigay sa amin, ganun lang kami. Ayos na sa amin ni tatay. Ay, di ba tayo, ayos na sa atin yun. Pero kay nanay, hindi ayos eh. Pag umuwi kami maliit eh. Yung iba kasi, siyempre, Oo, nagba-boundary kasi, kaya kailangan talaga. Kailangan Araw-araw, talaga. malaki yung kikitain nila para talagang sulit yung araw nila. Eh pagka ganito may sarili kang sasakyan, ganyan, tulad nga sa aming tatay, sa kanya itong sasakyan eh, siya may-ari nito. Ngayon, ginagawa namin, nag-hati-hati na lang kami sa kita. Tapos pinag-hati-hatian na lang din yung pagka may sira. Bira na masira yung ganitong model eh. Basta kukunin niya matataas na model, ano lang, papachi-pachi lang yung sira nito. Huwag kayong kukuha ng mga medyo ano na talaga, yung mga old school. Sa bagay, pagka luma kasi hindi na tinatanggap ni LTFRB mga parts eh. Hindi na binibigyan ng prangkisa pagka luma na yung sasakyan mo. Kaya kailangan, may model din na tinatanggap sa LTFRB. Pagkakaalam ko, nung huling ano namin, 2010 eh, kay LTFRB, no? Kaya nag-apply kami noong 2016 sa amin. Kaya pasok na pasok ng LTFRB yung sasakyan namin. Kaya kayo, yung mga maglalamove dyan, nakukuha ng sasakyan, si Lalamove tumatanggap na ngayon ng old model. Ang problema nga, kaya LTFRB, hindi kayo makakapasa. Eh, kung mauhuli kayo, di ba? Wala rin kwenta yung mga biniyahin nyo, ibabayad nyo na sa LTO yun. Kaya mas maganda, sumunod kayo sa ano, patakaran na kung ano yung model na gusto ng LTFRB, yun ang kunin nyo kasi masasayang lang eh. Once na mahuli kayo, i-impound dyan, malaki pa yung violation nyo. Sayang lang yung pinagtrabahuhan nyo mga parts. Kaya kailangan talaga sumusunod din kayo sa franchise. Hindi ko lang alam ngayon na kung anong model na ni LTFRB ngayon na tinatanggap nila. Kasi matagal na rin ako hindi napupunta ron. Kaya hindi ko na rin alam eh. Kaya ako, nung kumuha kami sa sakyan, sabi ko tatay, taasan niya na yung model para pasok kay Lalamove, pasok sa LTFRB. Tsaka kung sakaling mag-adjust si Lalamove ng year na tinatanggap niya, pasok pa rin yung sasakyan namin. Yun yung advantage na inisip ko dati bago kami kumuha ng sasakyan mga parts. Kasi nung nag-apply kami kay Lalamove, ang hinahanap nila noon 2010 model. Kaya sabi ko tatay, gawin mo na tayo 2016. Kung sakaling ano pa siya, adjust siya ng model 2015, ganun sakali. Pasok pa rin kami. Tsaka pasok pa rin kami kay LTFRB, ganun. Ganun ka-advance. Kailangan ganun ka-advance yung utak mo, malayo pa, pinaghahandaan mo na. Ano? Yung aspo. Yun ang hindi mo napagandaan. Yun ang hindi napagandaan. Hindi niya napagandaan. Kasi hindi niya alam na mahuhuli kami ng asbo. Gano'n kaya? 770. Bigat rin pala, no? 2 tao talaga. Ayun, solar installation service. Nalagpas pala tayo. 770. Kaya lang ha. Parakuli na ba ako? Salamat ma'am. Ma'am, resibo po ma'am. Saglit lang. Yung resibo po. Thank you ma'am. Thank you po.
Okay, tapos na namin yung 4 na booking namin ngayong araw mga pards. Time check tayo, 6:14 na ng hapon. Uwi na kami ng bahay. Bale, mamaya pag uwi ko sasabihin ko sa inyo kung nakamagkano kami ngayon mga pards. Ito yung kita namin ngayon mga pards. Bale, naka 2,221 kami sa 4 na booking. Pagkatapos nakakuha kami ng 270 na tip. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,500 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 1,000 yun. 2,500 minus 1,000 equals 1,500. Ayun mga pards, na 1,500 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan diesel, saka yung commission nila Lalamove.